magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Friday Devotion and pagbubulay-bulayan po natin ang salita ngayon. So, bago po ang lahat, may tanong po ako. Kamusta ka na kapatid? So, siguro kung ako yung tatanungin, sasabihin ko na, I'm okay. Pero bakit nga ba nagiging tradisyon na natin yung mga ganun sagutan? Like, pag tinanong ka ng, okay lang, okay ka lang? Kamusta ka na? Minsan, ang sagot lang natin, oks lang. Kaya pa naman, minsan ang sumasagot naman ay, thank you for wonderful question. I'm okay. So, dapat, di ba, pag nagtanong tayo, dapat specific. Like, kamusta ka na in a what way? Physically, financially, emotionally, mentally, sa love life, sa friends. Pero madami kasing sakop yung tanong na, kamusta ka na? Pero sa dami-dami na sinabi ko, I'm okay. So, kidding aside, I just want to share with you, our themes for today's video is faith with unshakable hope in a shakable world. So, basahin natin siya sa mga Hebreo chapter 11, verse 1 to 3. Ang pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Pero bago po tayong pagbulay-bulayan, tayo po yung manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon, na aming pagbubulay-bulayan po ang inyong salita, Panginoon. Naway bigyan niyo po ako ng wisdom and knowledge, Panginoon, para ibahagi sa mga taong nanonood, sa nakikinig. And naway gamitin po nila ang ito sa pang-araw-araw, Panginoon. Muli, nagpapasalamat po kami. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, bigyan ko lang po kayo ng quick history ng Book of Hebrew. So, yung author niya is anonymous and yung people is yung long time whether Paul wrote it and maybe one of his co-workers like Barnabas or Apollos. Pero kung babasahin po natin maigi yung book na ito, makikita at mapipil po natin na kilala ng author yung audience niya at alam niyang merong malalim na kaalaman ang mga audience niya about Old Testament, especially na storyline ng first book or the Torah of Moses. So, hindi lamang po niyan, ine-expect din ng author na may kaalaman na yung audience at readers niya about history. Like, Abraham, Nation of Israel, Moses to Mount Sinai, Torah and the Covenant, priests and sacrifices, the wilderness and the promised land. So, yung books po ng Hebrew ay may 4 section. So, yung first po is 1 to 2 is angel in Torah, 3 to 4 Moses and the promised land, 5 to 7 priest and Melchizedek. Yung priest and Melchizedek po, and yun po yung tinapik po ni pastor nung linggo after the service. So 6 to 10 with the sacrifices in the covenant. So remember mga kapatid, yung author po ay may dalawang 2 main goals. So one is to elevate Jesus as superior to anyone or nothing else. So, si Jesus, pinapakita niya po dito yung worthy ng trust and devotion. Sa number 2 po, to challenge the readers to remain faithful to Jesus despite persecution. So mapapatanong tayo, ano ba kinalaman ng 1 to 10 sa chapter 11? Lalo-lalo na sa topic natin na faith with unshakable hope in a shakable world. So, ito ay kadahilan na in every section, yung author, ini-include niya dito yung strong warning not to abandon Jesus and not to drop your hope, lalong-lalo na sa panahon ng shakable world. So, mga kapatid, ito po ang topic natin ngayon ay withstand in the midst of
shaking. So, ano nga ba yung withstand? So, to receive without being changed or damaged by something powerful. To remain undamaged or unaffected by resist. So, yung term ng withstand, originates po niya ay Old English like withstandam, which combines with meaning po niya ay against and standan mean to stand. So, ito po yung significance na act of resisting. So, number 1 po natin ay God permits shaking to test our foundation. So, familiar po kayo sa turbulence. Kung mali po yung pagkabigkas ko, nabubulol lang po kasi ako. So, yung turbulence po is para siyang, kung sa lupa po, para siyang lubak-lubak. Kumbaga yung hangin, siya po yung nag-aano para maging lubak-lubak. Ganun po yung turbulence. So, turbulence in airplane happens when the plane is caught up in disrupted airflow during the flight. So, yung mga piloto po, once po na makakaroon po sila ng ganong turbulence, ina-aware po nila yung passenger na magsuot ng seatbelt. Kaya gaya nga po yung sinabi ko na dito sa lupa, we can describe siya ng lubak-lubak na nadadaanan ng sasakyan. So, minsan kahit yung piloto, common passenger, may tanong po na, are you able to withstand in the midst of turbulence or shaking na nararanasan mo ngayon? So, minsan kiniklaim natin na you can stand of Christ. Oo, nakakastand tayo with Christ. Pero may tanong na, how long? Gaano siya katagal? So, kaya ini-emphasize natin dito yung tanong na how long. May example po ako. Like, may isang boteng Pepsi na tag 30 pesos ay mali. 33 na po kila Ate Eloy. So, sample, isang boteng Pepsi na meron si Ate Patty na tag 33 pesos. Kapag pinabuhat na po sa akin yun, ay magaan lang para sa akin. Kung saglit ko lang din siya hahawakan, magaan lang. Pero kung isang buong araw ko na siya hahawakan, doon ko na mararamdaman yung mabigat, bumibigat na siya, kahit same weight lang siya, doon mo mararamdaman yung shaking. Yung situation ko na yon is shakeable na. So, kaya nga siya in the midst ang hinighlight ko sa topic, hindi siya nasa unahan. So, masasabi natin na unshakable yung hope mo kasi unahan pa lang. Kasi hindi mo pa mararamdaman yung pressure at shaking kapag yung spotlight natin ay nilagay natin sa dulo. Some of us sasabihin natin na, ay madali lang yan, nakaya ko nga at hindi ako nahirapan, hindi man lang bumaba yung level of weight ko. Dahil, nandyan naman si God. So, pero alam naman ni God kung ano talaga yung totoo. Kaya nga, ang best timeline dito ay in the midst, sa kalagitnaan. Doon talaga natin malaman, mawi-witness kung gaano natin nalagpasan yung trial. So, if you keep your faith with unshakable hope sa kalagitnaan ng shakeable moments mo. So, quick commercial lang po. Alam nyo po ba yung Philippine history natin? May nabasa po kasi ako yung isang libro. Dinidescribe po nila yung comfort women. So, nagtry po ako mag-research and suddenly nalungkot din po ako kasi kung ano yung natuklasan ko about comfort women. So, sila pala yung mga babaeng nung unang panahon ng Hapon ay naaabuso ng mga Japanese soldiers. Grabe po yung pag-sugarcoat nila sa description na comfort women. Grabe din yung naranasan nila during shaky moments. Kaya saludo po ako sa mga sa kanila, despite na meron silang brutal experience, in the midst of shaking, napanatili nilang lumaban, manalangin, at magkaroon ng pag-asa na makalaya sila, makalaya yung bansang Pilipinas sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. So, number 2 po tayo is, let God be the only one whose approval you seek. So, sa Galatians chapter 1 to 10,
Am I now trying to win the approval of you human beings or of God? Or I am trying to please people? If I were still trying to please people, I will not be a servant of Christ. So, binasa ko po yung Exodus chapter 33 na kung saan God used Moses to lead Israelites. So, doon po ay nilid ni Moises yung mga Israelita papunta sa lupang pangako. So, along the way, God, nagkaroon si Lord ng little disappointed sa mga Israelita dahil nakikita niya ay hindi sila marunong sumunod and sobrang mareklamo po sila. At dahil sa ganong ugali, sinabi po ni Lord kay Moises na, I'm not going to go with you into this land that I am talking to you. Yun po yung promised land. Parang ang sakit nun kapatid, no? Parang yung pinangako sa'yo ni Lord, yung land na yon biglang all of sudden hindi ka na niya kayang samahan. Na ang dahilan pala ng pagsuway ay pagsuway mo, pagsuway ng kapatiran mo, pagsuway ng anak mo. Pero look at this mga kapatid. Ito ang sabi ni Moises, I don't want to live unless your presence goes with me. I'm not going unless your presence goes with me. Ang galing ni Moises dito, no? Napahanga niya ako sa kalakasan ng loob niya na suyuin si Lord, na naaalis siya kasama si Lord and together with Israel, sa mga Israelita. Iba talaga kapag kay God ka na. Like, parang, alam mo yun, si Lord na yung kinikilala mo. Yung dating weakness mo, nagiging strength mo na. 'Di ba? Remember mga kapatid, isinugo ni Yahweh si Moises dun sa Parao. 'Di ba alam niyo po yung kwentong 'yon na sabi ni Moises hindi niya daw po kaya magsalita dahil pautal-utal siya. Pero tinawag niya po dun yung kapatid ni Moises, si Aaron, para samahan siya tuwing haharap siya kay Parao. Pero look, unting-unti nagkakaroon ng growth si Moises. Nagkaroon na siya ng lakas ng loob and tutik na ina-apply din niya ito kay God. Pero hindi para sa irebat siya. Kumbaga, pakikiusap na pwedeng samahan sila muli ni Lord papuntang promised land. Kaya nga mga kapatid, let's take that into consideration na every time we entering meeting, like kahit anong meeting, corporate meeting, prayer meeting, care group meeting, every time na we enter into a relationship, every time na we begin to speak, lagi nating sabihin na, God, hindi ko kayang simulan ito unless your presence goes with me. We need to seek God's approval first because no success in the world is not worth not having a relationship with God. And naniniwala ako na mayroon tayong ganitong uri ng pag-iisip. Ito rin yung makakapagsabi na how we respond to life and how we can overlook challenges and how we can keep our eyes focused on Jesus. So, yung conclusion ko po ngayon is, mga kapatid, shaking is not the end. It is a sign. So, alam ko sa panahon ngayon, kabila-kabila yung mga nangyari, mga nadidinig nating lindol, yung pagyanig, maraming nagdarasal para sa ating mga kaligtasan, sa mga may sakit, sa mga sana maayos na yung mga building, yung mga bahay, pero God is in control. God is bigger and stronger than our problems. Amen? So, naniniwala ako kapatid na hinahayaan ni Lord na magkaroon tayo ng ganong shaken to fall away so that yung eternal natin ay manatili. May mga dahilan kung bakit nangyayari yung mga ganitong visible na pagyanig and may paliwanag ang science dyan. Pero ang mas kailangan nating bantayan ang invisible na pagyanig, intangible na pagyanig sa buhay ng bawat isa. We need to withstand. This is our opportunity to faith with unshakable hope and show the world the unshakable nature of kingdom of God. So, kaya tayo mga kapatid,
tayo maging matatag, lalo-lalo na ngayon. Hindi pa huli ang lahat para maniwala sa Panginoon. Kaya ngayon, sa mga nanonood, tibayan lang natin, lakasan natin loob sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Nandyan si Lord para samahan tayo. And hindi na tayo iwan ni pababayaan man. Kaya tayo ngayon ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, marami ang nangyayari, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Lord, itong pagyanig na ito, Panginoon, alam ko, binibigyan nyo lang po kami ng paggising, Panginoon, para ipakita sa amin kung sino kayo. And Lord, ang alam namin na walang makakahigit sa inyo. Alam po namin na kayo ay mas malakas, Panginoon. Kayo ang magbibigay ng kalakasan sa bawat isa, Lord, sa mga nakakaranas ng lindol, Panginoon, bigyan niyo po sila na maayos na tutulugan, makakainan, Panginoon, mga bawat isa, mga bata, Panginoon, pagkaingatan niyo po sila, Panginoon. And Lord, bigyan niyo po sila ng kalakasan sa pang-araw-araw. Ganun din po ang mga nasa church, Panginoon, ang mga bata and mga elder, Panginoon, naway pag-ingatan niyo po kami, Panginoon. Muli, nagpapasalamat po kami sa inyong mayamang presensya. And Lord, maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ngayon, mga kapatid, kita-kits po sa Sunday. Salamat po. Ingat!